Si Elsen, hello sa'yo Elsen. Tinatanong niya, Sir, paano po ba labanan ang procrastination? I mean, nag-try na po ako mag-business at mag-aral ng new skill pero pag nag-fail, ayaw ko na subukan ulit. Libre mangarap pero mahal magkamali. Trauma rin kasi. Okay, so pagdating sa procrastination, it's something that we all struggle with, no? So, ang isa sa mga effective na strategy na nag-work sa akin ay yung kailangan kong gawin, bini-break up ko into smaller task. Tapos yung smaller task yung ini-schedule ko. So, let's say na meron akong kailangan gawin. Task A. Hindi ko nilalagay dun sa calendar ko na Monday morning gagawin ko si task A. Ang gagawin ko, si task A, hatiin ko siya. Meron akong task 1, task 2, task 3, task 4, task 5. Pag nagawa ko yung 1 to 5 na yon, tapos na si task A. So, ang gagawin ko sa schedule ko, Monday morning si task 1 at saka si task 2. Tapos Monday afternoon si task 3, 4. Tapos Tuesday morning si task 5. So, ganun ko siya isi-schedule. Kasi pag nakikita mo sa to-do list mo, mga simpleng mga bagay lang or mga maliliit na steps lang, hindi magre-resist yung mind mo na na gawin yon. Kasi pag nakita niya na napakalaking task yung nasa harap mo, minsan yung utak natin na tatama rin kasi ang dami ito na overwhelm. Okay? Isa pang strategy na nag-work sa akin is to really tell yourself na gawin ko to for 5 minutes. If after 5 minutes, hindi ko pa rin siya feel gawin, I just stop and find something else to do. So, minsan, yung pagkatamad natin, kailangan lang natin siyang simulan. Once na sinimulan natin, gaganahan na tayo. Isang solid na example dyan ay yung pagpunta sa gym. Natamad ako mag-gym. Sasabihin ko sa sarili ko, ayusin ko lang yung gym bag ko tsaka magsasapatos ako. Kapag nakabihis na ako at hindi ko pa rin talaga feel mag-workout, magbibihis na lang ulit ako ng pambahay. Hindi na ako pupunta sa gym. But 99% of the time, pag nakabihis na ako at nakaayos na yung gym bag ko, sasabihin ko sa sarili ko, pumunta ka na sa gym. Natutuloy ako. So, naiiwasan ko mag-procrastinate. Okay? So, that's one way for me to handle procrastination. You can definitely search online for ways on how to manage procrastination. There are other strategies like time blocking. That's also what I do sometimes. You can search what that is and hopefully ay hindi ka natama rin. Ngayon, sa tingin ko, isa sa mga reason kung bakit nasabi mo nagpo-procrastinate ka kasi gusto mo magnegosyo ulit or gusto mong mag-aral ng bagong skill for a new business pero dun ka tinatamad dahil hindi naging maganda yung experience mo doon sa mga previous attempts mo. Okay? Ang ginagawa ko dyan, titingnan ko ano ba yung mga lessons na natutunan ko doon sa previous attempts ko. Ano yung mga mistakes na pwede kong kuhanan ng lesson na madadala ko dun sa next na attempt ko. So, with that realization, unti-unti, may inspire ka yun yung naging reason kung bakit nagkamali. Yun yung reason kung bakit hindi nag-succeed. So, once you realize that, hopefully, makakaramdam ka ng challenge sa sarili mo na gusto kong gawin gusto ko ulit magtayo ng business kasi you want to prove to yourself na natuto ka. So, a concrete example would be, nagtayo ka ng tindahan. Hindi ka gumawa ng business plan, talagang basta-basta tinayo mo lang, and nag-fail siya because mabenta siya for the first month, pero after that, wala na. Nung nag-reflect ka,
na-realize mo na isa sa mga bakit ka nag-fail is wala kang marketing strategy. The reason kung bakit hindi mo naisip magkaroon ng marketing strategy was because wala kang business plan. So, hindi naman kailangan, but at least na-note mo na yon. That thought will linger na, what if sa next business ko, unahin ko muna yung business plan and hindi ko kakalimutan yung marketing strategy. Believe it or not, believe me when I say na magkakaroon ka ng naging feeling na, mag-start ka na ng business para matry mo na yon yung may business plan. Diba? Gawa ka na ulit ng business para magawa mo yung mga naisip mo mga marketing strategy. Kasi naisip mo na, dapat pala nag-flyers ako, dapat pala gumawa ko ng promo, dapat pala ito yung mga ginawa ko, nag-invite ako ng mga influencers para mag-post about my business. So naisip mo lahat yun yung mga reasons kung bakit nag-fail yung first business mo. And hopefully you'll be excited to apply those lessons do sa next one. Enough na ma-motivate ka to actually start again. So yun yung naiisip ko na pwedeng makatulong sa'yo dito sa situation mo, Elsen. And it is traumatic. Probably you need to find someone whom you can talk through dun sa nangyari. Better kapag someone na may business din kasi they understand that experience. Lahat ng kilala kong successful sa business, believe it or not, 100% guarantee, meron niyang business na nag-fail in the past. Okay? Ako, I've had more than 10 siguro na business attempts na hindi ko talaga makakalimutan yung mga lessons na natutunan ko, pero lahat yung lessons na yun, ina-apply ko, it builds up until I was able to put up a successful business. That successful business did not succeed overnight. It succeeded because I carried with it 10 plus years of experience and business lessons that I learned from my past failures. So, ganun siya. So, good luck, Elsen. And I hope masimulan mo na kagad yung next na business mo. Okay? Another comment ni Elsen, no? Super ganda po ng Buhay Buhay Podcast nyo. So, maraming salamat. Ayan, kwentuhan ko with my friends about any topic.